Hi, mga kaibigan. Alam niyo may nakita kong post. Ito pong nakita ko, pinaparehas o inahalin tulad si dating Pangulong Duterte at itong kasalukuyang DILG Secretary na si John Vic Remulla. Ang sabi nila, yung mga style daw ni DILG Secretary ay halin tulad din daw sa style ni dating Pangulong Duterte. Pero teka, ako po hindi po ako sang-ayon doon sa mga nagsasabing ang galawan ni John Vic Remulla ay galawan din ni Digong. Bakit ko po nasabi na hindi ako sang-ayon? Una, naging boss ko si dating Pangulong Duterte nung siya ay naging Pangulo ng bansang ito. Nakita ko kung ano ang mga galaw niya, nakita ko kung paano siya magmando sa mga ibang opisyal niya. At nasaksiyan ko yun ng aking dalawang mga mata. Dahil nung panahon na yun, nakikita nyo naman, nagla-live ako sa loob ng Malacanang, labas-pasok ako ng Malacanang pag ako'y pinapatawag ng mga tao ni dating Pangulong Duterte. Now, bakit doon po nasabi na hindi ako sang-ayon? Kasi maituturing ko na si dating Pangulong Duterte, mag-uutos siya, may gagawin siya laban sa ibang personalidad na hindi naaayon sa batas. Pero itong si John Vic Remulla, nakikita ko naman po, lahat ng kanyang desisyon, lahat ng kanyang galaw, naaayon sa batas at kanyang ipinatutupad. Ngayon, masasabi ba natin na si Digong at si Duterte, si Digong at itong si John Vic Remulla ay hindi nagkakalayo ng mga galawan? Mukhang magkaiba po talaga. Dahil itong si John Vic, abogado rin po ito, abogado rin po si dating Pangulong Duterte, pero pagdating sa mga strategy, sa mga trabaho, ang laki po ng pinagkaiba. Mula nang maupo si Juanito Victor John Vic Remulla bilang kalihim ng Department of Interior and Local Government, DILG, agad na umugong ang pangahambing sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa paglabas ng mga mahigpit na direktiba. Marami ang nagsasabing pareho sila ng palaban, matapang at may kamay na bakal na estilo ng pamumuno. Subalit, ang pag-aakala sila ay magkapareho ay isang napakalaking pagkakamali. Mayroon malinaw na guhit, nagpaghihiwalay sa dalawa. Ang pamumuno ni Remulla ay matatag at nakaangkla sa batas at hindi mapang-abuso. Hindi may tatanggi na ang mga estilo ni Duterte noong siya ay nakaupo ay nag-iwan ng malalim na sugat sa ating lipunan sa ngalan ng kanyang kampanya para sa kaayusan. Nasaksihan ng buong bansa ang walang awang pagdanak ng dugo at ang lantaran ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Maraming niyurakan na karapatan pantao sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kabilang na rito ang pagsupil sa freedom of speech o kalayaan sa pagpapahayag at pagbaliwala sa pinakasagradong right to live at sa prinsipyong innocent until proven guilty. Ang kanyang bersyon ng disiplina ay malupit at madugo. Sa kabilang banda, napakalayo ng mga pamamaraan ni Secretary Remulla. Ang kanyang mga direktiba gaya ng paghuli sa mga naglalakad ng nakahubad o walang baro sa mga pampublikong lugar, pagbabawal sa pag-iinuman sa kalye, pagpapatigil sa mga maiingay na oras ng gabi at mahigpit na pagpapatupad ng korpyo sa mga kabataan ay hindi nangangailangan ng karahasan. Ito ay simpleng pagbabalik lamang ng basic discipline at kabutihan asal ating mga komunidad. May mga grupong bumabatikos at nagsasabing ang mga ordinansang ito ng DILG ay anti-poor o kontra mahirap, ngunit hindi ito totoo. Ang katotohanan ay hindi pa lamang handa o sanay ang karamihan Pilipino sa ganitong klase ng istrikto at palagiang disiplina. Ang pagpapatupad nito ay nagbibigay ng tahimik at maayos
at ligtas na kapaligiran na pinakapakikinabangan ng lahat ng uri ng mamamayan anuman ang estado sa buhay. Ang tunay na nakaayusan ay hindi kailanman nasusukat sa takot o sa dami ng buhay na nakakitil, kundi sa kusang paggalang ng mamamayan sa batas. Ipinapakita ni Remulla na maaaring maging matapang at istrikto ang isang leader nang hindi kinakailangan maging marahas. Sa halip, tuligsain, nararapat lamang na tayo ay sumuporta at sumunod sa mga simpleng batas na ito. Ang pagsunod sa direktiba ng pamahalaan ay hindi lamang para sa pangsariling kaligtasan, kundi isang mahalagang hakbang na para din sa naikakaunlad ng bansang Pilipinas. Alam niyo po mga kababayan, kahit walang Duterte, kahit walang Remulla, kung tayo ay marunong sumunod sa alituntunin, sa mga tagubilin, at lalong-lalo na po sa mga simpleng batas, kagaya po ng mga ordinance, city ordinance, local ordinance, municipal ordinance, kung ano man mga patakaran, kung tayo po ay marunong sumunod at inaalam po natin, nakakatiyak ko po, ang ganda ng isang komunidad. Kung ang bawat isa ay marunong makipagkaisa, marunong sumuporta, at may paggalang, hindi natin kailangan ng mga tinatawag na sinasabing berdogo kung ano man yan. Dahil kung gusto po natin umunlad ang ating bansa, magkaroon tayo ng isang bansang tahimik, simulan po natin sa ating mga sarili. Dahil ang tunay na pagbabago, nasa ating mga kamay, nasa ating pagpapasya, kung marunong tayong sumunod sa lahat ng batas. Kaya po, wag po natin ihambing si dating Pangulong Duterte kay DILG Secretary dahil napakalayo ng galawan ng dalawa. Si Remulla, uulitin ko, ang kanyang galaw, ang kanyang diskarte ay naaayon sa batas at makatao at makadiyos at may pagrespeto sa ngalan ng batas ang kanyang mga bawat desisyon. Ikumpara sa dating Pangulo, pakikinaabutan, walang batas, walang hihingiin, nakasagutan. Kung maaari, papatayin at papatayin ka. Yan ang batas ni dating Pangulong Duterte.